Ang kanyang itsura, ibig sabihin yung mga tao ang alipin naging kriminal. So, paano yung naging kriminal? Medyo mahirap yan ah. So, yung from Diyos, kriminal. Ang pagpapako sa krus po ay ang kaso mo noong unang panahon ay kriminal. Tinanggap yun ng Panginoon kahit hindi siya dapat doon. Kahit wala siyang kasalanan, tinanggap niya yun para sa atin. Para ma-replace po sa atin. Kaya mamaya, pag tinanggap po natin ng Panginoon Jesus, yung dati mong kasalanan, tanggal lahat, erase. Kasi parang hindi ka nagkasala. Ang tawag doon sa English, justification of sin. Dinastify niya ang kasalanan natin. Parang nagtanda ka ng bagay, hindi ikaw ang nagtubos. Siya ang nagtubos. Wala ka ng binayaran. Ang kailangan mo lang paniwalaan, tanggapin yung ginawa niya sa krus. Kasi yun lang ang chance. Yung makikita natin sa pag-aaral natin mamaya na napakahalaga ng ginawa ng Panginoon Jesus. So doon sa ginawa niya, pinangalan siya ng pinakamataas sa lahat ng pangalan. Kaya ang demonyo, kapag nakarinig ang pangalan ng Panginoon Jesus, nahuhulog sa kanyang trono. Bawal bang bigay sa trono ng ang pangalan ni Lord Jesus. Kasi nagbiyayan eh. Ganun kakapangyarihan ang pangalan niya. So ayun, siya lang ang gumawa no, wala nang iba. Kaya kapag tanong niyo ako kung talaga ang tunay at totoong sugo, walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Yung lahat ng sinugo namatay. Pagkatapos namatay, isa lang ang nabuhay. Patay lahat, hindi na nabuhay. Isa lang nabuhay, ang Panginoong Jesus. Kaya siya lang po ang totoo. Siya lang po ang totoo at tunay na sugo. So, kaya aralin natin, basahin natin, pakikinggan natin yung mga sinabi niya. Salamat kayo. Kayo nagsiyaso, malapakan natin ang Panginoon. Dahil nakapangyarihan ang Panginoong Jesus, ang pangalan niya, tumatalsik ang demonyo, isisigaw natin para parangalan ko siya. So kung naniniwala ka talaga, sisigaw ka, no? Okay? So para pumalsik ang mga demonyo. Nakakanya na po natin dito kapag nasigaw ang pangalan niya, nagmamalakas. Mapunta yung mga demon spirit. Yun. Kaya mapapansin natin mamaya sa bawat isa yung mga manifesting. Okay? So ayun, sigaw natin. Okay ba? Naniniwala ka ba? Jesus. Amen. Sigaw natin. Jesus Christ. Jesus Christ. Name of Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Lakpak sa Panginoon. Okay. So yun po. Natin kayo makikita sa nakita na sa yung Pilipos kanina. Pilipos ano po? 8:11. 2:8:11. Basahin nyo na lang. Basahin. Ay, espiritu daw ang nagbibigay buhay. So kung makikita mo, ay, espiritu pala siya. Yung mga sinabi niya, hanapin mo. At espiritu pala siya, akala mo lang sulat-sulat lang. Pero kapag binasa mo, unti-unti mo siya parang may umaangat, parang may force, may puwersa na nangyayari. Tapos, nagbibigay siya ng buhay, nagbibigay ng kalakasan. Hindi ko magagawa itong ginagawa ko ngayon kung hindi sa Espiritu ng Panginoon, sa Holy Spirit. Kaya pag binabasa mo yung salita niya, pag binabasa mo yung salita niya, unti-unti yung nabubuhayan, unti-unti kang kumikilos, kahit parang ayaw mo. Actually po, sa totoo lang, halos wala po akong tulong ngayon. Pero dahil sa gawain ng Panginoon, ayun, binibigyan po tayo ng kalakasan. Kaya sa atin din lahat, madaming kapag nandun.
Pero ngayon, iilan lang. So, ibig sabihin, may pinipili lang talaga. Pinipili lang po nandito. So, hindi disgrasya po na nandito tayo. Kaya, palakpakan natin ang mga sarili natin. Kasi kayo ang nandyan. Sinutapin po natin yung mga daga kasi sa niya po. So, ayun po, ang kanyang mga salita ay espiritu at nagbibigay buhay. Kaya dapat pinapahalagan po natin. So, nagsimula ang lahat, yung kanina pinag-uusapan nila sa una, nag-umak ang lahat sa kasalanan. Sabihin nga natin kasalanan. Ang kasalanan at si Satanas at ang kanyang mga demon spirit ay iisa. So, pagka sinasabi natin kasalanan, demon spirit. Pagka sinasabi natin kasalanan, si Diablo yun. Iisa po sila. Kaya pag nakakagawa po tayo ng kasalanan, ang pinapanginoon po natin si Diablo. So, saan ang ugat ang lahat? Sa langit. Ang una nagkasala po, si Lucifer. No? Kaya naging Satanas po siya, no? After na magkasala po siya. Anong kasalanan niya? Pagmamalaki, pagmamataas. No? Gusto niyang lamangan pa ang Diyos. Gusto niya maging katulad sa Diyos. Kanan kamay po siya ng Diyos, pero gusto niya lamangan pa ang Diyos. Kaya ang nangyari po, no? Pinagsak po sila sa lupa, sa ilalim ng lupa. Pinagsak po sila dito. Okay po, nagigets na po, nasusundan. So, nag-ugat ang lahat kung bakit tayo nandito ay dahil sa kasalanan. Tapos, naglalang po ang Panginoon, ang Diyos po naglalang, ginawa niya po si Adan at si Eva. Una po si Adan, tapos si Eva. At pagkatapos, okay na sana, kaso lang, ang sabi niya, kainin niyo na lahat, ang lahat ng pagkain. Mga prutas, gulay, nandiyan na lahat. Huwag lang yung isang puno na nasa gitna. Sabi niya, kapag kinain niyo yun, ang puno na yun ay may bunga. Ang bunga may masama at mabuting kaisipan. Sabi niya, pagka kinain niyo yun, magkakaroon kayo ng good and bad knowledge. Magkakaroon kayo ng mabuti at masama kaisipan. So, ano naman ang connection sa atin ngayon? Lahat ng salin lahi ni Adan at Eva, tayo yun, mayroong masama at mabuting kaisipan. Okay, nagigets? Lahat tayo mayroon po masama at mabuting kaisipan. Kaya huwag ka na magtaka kung may nakakagawa ng kasalanan. Huwag ka na rin magtaka kung makakapag-isip ka ng gumawa ng kasalanan. Hindi ikaw po yun. Inuudyukan ka ng Diablo. Inuudyukan ka ni Satanas. Hindi ko po kayo inuusgan kung nagkasala kayo kasi ako din mayroon. No? Pero ang remedyo kailangan maaalis. Maaalis yung masama dito. Taas po ang kanang kamay. Hindi alam minsan ang kaliwa, di ba? Ayan, kaliwa. Ayan. Kaliwa, oh. Oh. Kanan, yung kaliwa. At yung kanan, ito dapat ang kanan. Tama? Yun. O di marunong na tayo. No? Bakit ko sinasabi yun? Kasi importante nga. Sabi doon, nung kumain siya, nagkaroon ng masama at mabuting kaisipan. So, nasa kaliwa, nasa kanan. So, pagka sinabing kanan, tama. Kaya marahil nasa kaliwa. Okay? Kung sinasabi ko yun, para ma-identify natin, nasa sa atin pala. O, nasa sa atin pala. Ang kailangan lang may medyo. Kailangan lang maggamot. Sabi natin, maggamot. Yung kailangan lang may solusyon. Kung maggamot yung masama dito. Kapag hindi ma-solusyonan, makakagawa ng kasalanan. Kaya sinasabi sa Bible, all ang pollution of religion, ang lahat ay nagkasala. Okay? Kasi lahat salin-lahin ni Eva at Adan sa ayon, mayroong masama at mabuti. Kaya nagkakasala. Lahat tayo may pinagdaanan. Yun lang ang pinagkasala. At yun sa bukod Hebrew, siya lang ang sinubok. Sa lahat ng pagsubok, ang pinagkasala. Grabe
hindi ka na magkakasala? Isip niyo ba? Sa batas, kapag nagkakasala ka, may parusa. Tama? Eh, sa Diyos ka nun, din. Kapag nagkasala ka, may parusa. Din, akala natin walang parusa. Okay? Sa tao, pag nagkasala ka, pwede kang bilangkuin, pwede kang sa ibang bansa, may bitay. So, sa Diyos, pag nagkasala tayo, may parusa din. Kaya kailangan masolusyonan natin. Ako sa inyo, o kung ako sa inyo, pakibasa po sa 6:54 ng Juan. Sa 6:50. Dalawa lang po ang solusyon. Ayun na. Dalawa lang po ang solusyon. Para hindi tayo malito masyado. Madami na kasi. Basa. Dalawa lang po ang solusyon para maalis dito. Nasaan? Nakadana natin. Pastor, basahin ko na. Basahin ko na po. Oo. May dito naman. May babae. Ay, kumakain ang aking laman. Lumalo po sila, Panginoon. Iparamdam mo po sa kanila na totoo ka po na Diyos. Dakila at tapat, buhay na Diyos. Hindi ka man nakikita namin, nararamdaman kayo namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yuko lang po. Yuko. Ikit ang mata. Hallelujah. Maghingi ng tawad. Maghingi ng tawad. Isipin ang mga nagawang kasalanan. Kahit ngayon lang, kahit ngayon sa oras na ito, isipin ang mga nagawang kasalanan. Nagawang kasalanan, ipapaalala, maghingi ka ng tulong sa Panginoon, sa kayo Holy Spirit, o para makatawad ka ng iyong mga kasalanan. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. Ipaalala mo po sa kanila ang kasalanan at iparamdam mo po sa kanila na ikaw po ay totoo ang buhay. Lord, pinapaniwalaan kayo namin. Alisin niyo po sa kanila ang hadlang na hindi kanila matanggap, Panginoon. Ngayon, sa oras na ito, Panginoon, tulungan niyo po kami na matanggap po kayo ng buong-buo, Panginoon. Sayang ang mga panahon, Panginoon. Hindi namin alam kung kailan ang oras ng aming hangganan dito sa mundo. Natulungan niyo po kami, Lord. Maraming salamat. Pakialis niyo po ang hadlang sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. I declare right now, in Jesus' mighty name, cast out all strongholds na ginagawa ng kalaban sa aking mga kapatid. In Jesus' mighty name. By the blood of Jesus. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Umalis ka ngayon din. Satanas. Lahat ng mga dyanto. In Jesus' mighty name. Be cast out. Be broken. Be delivered. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. By the blood of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Father. In Jesus' mighty name. Amen. Lakpak sa Panginoon. Lakpak. Gagaya lang po kayo sa sasabihin ko. Pero, tutong-tutong sa puso mo at isip mo. Okay? Gagaya lang po kayo. Kapag maging totoo ka po, inilisan ng Diyos, alamin ang pangalan mo. Okay? Okay? Yuko ulit, at pikit ang mata. Sabihin po natin, malakas, kung kailangan mababanggit po natin. Totoo sa puso, sa isip. Hallelujah. Sabi natin, Panginoong Jesus, patawad po, sa lahat, ng aking mga nagawang kasalanan, pati na po, ang hindi ko maalala. Ugasan niyo po ako sa pamamagitan ng inyong banal na dugo. At linisin niyo po ako sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Pumasok ka po ngayon sa aking puso. Manahan ka po
sa aking buhay. Iligtas niyo po ako simula sa araw na ito. Tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name, O Holy Spirit, tulungan niyo po ako. Gabayan niyo po ako. Maraming salamat. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Ang mga nakatanggap ng totoo, ang mga nakatanggap ng totoo, susubukin ka po katulad ng ginto na idadaan sa apoy para maging tunay na ginto. Ganun din ang paniniwala natin. No? Susubukin ka ngayon, bukas, no? Mamaya, susubukin ka at malayo, no? Susubukin ka. Ang kailangan mo po palagi, mag-pray araw-araw, magbabasa ng salita, mag-aaral, makikinig araw-araw, no? Magsisilbi sa Panginoon, magsisimba sa Living Church. Ano yung Living Church? Yung nararamdaman mo ang Espiritu Santo. Nararamdaman mo po ang manifestation ng banal na Espiritu Santo. Ang manifestation po ng banal na Espiritu Santo ay parang kinikilabutan ka, no, na hindi ka naman natatakot. Okay, nararamdaman po. Sino nakaramdam ng Holy Presence ni Holy Spirit po? Sino nakaramdam? Nakaramdam yung totoo. Yung totoo ha? Okay? Totoo. So ang kenyo po o yung patunay po sa totoo po ang Holy Spirit sa iyo kapag naramdaman mo po siya sa puso mo, naramdaman mo po siya, iba ang presence po niya. Okay? So, tandaan na, palaging mananalangin araw-araw, no? Palaging magbabasa ng Bible, magsasamba, kasi ang commandment po, kailangan, no? Huwag kayong maniwala doon na, huwag ka na pumunta sa simbahan, huwag kayong maniwala po doon. Okay? Ikaw na lang kailangan. No? No? Ang batas kasi sabi nga doon, ipakabanal mo po ang araw na linggo. Nagtayo po ng simbahan po ang Panginoon. Pumunta po tayo sa simbahan na may nagtuturo po. Okay? Hindi yung basta-basta ikaw lang. Okay? At maaari sa buhay na simbahan, sa buhay yung banal na Espiritu Santo. Ang tawag po doon, Living Church. Okay? And magsisilbi po sa Panginoon. Bakit kailangan magsilbi pa pala? Kasi yung mga talento na binigay, yung binigyan ng 5,000 talento, naging Ismael. No? Isa. Yung 2,000, naging 4,000. Yung 1,000, inilibing niya lang. Ano yung ibig sabihin ng inilibing lang sa lupa? Walang pakialam. Walang pakialam sa pagsisilbi sa Panginoon. Kaya napunta din po sa impyerno. Okay? So, makapagsilbi ka po sa pamamagitan, hindi naman kailangan may pera ka. Okay, sa pagsisilbi po, mag-share kami ng salita ni God. O kaya po, mananalangin ka sa kapwa mo. Ipanalangin mo po ang kapwa mo. Okay po? So, pwede ka makapag-serve sa pagtulong po sa aming Panginoon. Maraming salamat sa aking mga kapatid Panginoon na nakinig sa inyong mga banal na salita. Maraming salamat, Lord, at nakilala kayo namin na ikaw po ang tunay na Diyos, dakila at tapat. Maraming salamat, Panginoon, na inalay mo po ang buhay mo para sa amin. Nagpabubo ka po ng dugo, sinakripisyo mo po ang lahat para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Lord, maraming salamat sa inyong dakilang habag at awa. Maraming salamat at iniligtas niyo po kami, Panginoon. Lord, nananalangin ako po, Lord God, nananalangin kami po, Panginoon, na samahan niyo po kami sa araw-araw, Lord God, at ilayo niyo po kami sa tukso, Panginoon. Maraming salamat. Paki-bless niyo po itong pagkain, Panginoon, naway mabusog po kami, magbigay ng kalakasan sa amin, Panginoon. Walang imposible sa inyo, Lord God. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Paki-multiply niyo po ito, Panginoon, para magbigay sa amin ng kalakasan. Maraming salamat po. Lord, binabalik namin ang lahat ng pinakamataas ng kadakilaan, kaluwalhatian at kapurihan sa inyong pangalan lamang. Wala pong tinitira sa amin, Panginoon. Ikaw po ang dapat mag-increase. Kami po ay mag-increase, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Amen. Kasama lang natin sa wala pa, wala.
hindi